Okay, ang ating first column, ito po ay tinatawag na class intervals. Okay, sa ibang libro, tinatawag siyang class limits. Pwede lang po yon. Pwede rin. Okay, 45 to 47 hanggang baba, 18 to 20. Okay, ang tawag dyan ay class intervals or class limits. Okay, now, ano yung value ng ating interval? Kapag value naman ang tinanong natin, which is 3, yun yung scope ng interval. 18, 19, 20. Okay, tatlong number ang pasok doon, kaya 3. 21 to 23, 3 din. Kaya lahat pong iyan ay 3 ang limits. Okay, now, ito naman yung second column. Ang second column naman natin ay, ito na po yun, second column natin ay F. Ano yung F? Frequency. Frequency, minsan ito po ay nanggagaling sa tally scores. Then, ang frequency naman, ito yung numerical score. Okay, for the meantime, wala na tayong tally, nakadirect tayo sa numbers. Okay. Ano ang frequency natin? Ang 45 to 47 daw ay tatlo yung number na number yung frequency doon sa 45 to 47 interval. Sa 42 to 44 naman ay 4. Apat na score ang pasok o bilong doon sa interval nating 42 to 44. Ganun po ang function ng frequency. Kung ilang number ang pasok doon sa bawat interval per row. Okay. Then, ano naman yung N? Ang N ay yung total number of frequency. I-add mo lang po lahat ng frequency sa F. 3 plus 4 plus 7 plus 4 plus 2 plus 3 plus 13 plus 7 plus 5 plus 2. Ang total niya ay 50. I-double check mo, i-triple check mo kung 50 nga ang total niya. Kasi sa statistics, dapat lagi tayong sigurado sa computation and solution. Okay, next po tayo. Third column, CM. Ito yung class mark. Class mark, ito yung midpoint ng ating bawat interval. Ito yung ating first class mark, 46, sa nanggaling siya. Nakatapat siya sa interval na 45 to 47. Ano yung gitna ng 45 to 47? 46. Okay, kung gusto mo naman, medyo hindi ka familiar sa gitna at nahihirapan ka, okay, kuhanin yung midpoint number, pwede mo silang i-add dalawa. Then, i-divide mo sa 2. 45 plus 47, 92, divide to 46. Ganun din po dito. Okay, bakit 19 ang pinakadulo? 18, 19, 20. Ano yung gitna? 19. Kaya malinaw po sa inyo na ang class mark, ito po yung midpoint value, midpoint number, gitna. Next, punta na po tayo sa fourth column. Ang fourth column po natin ay FCM. Pag sinabing FCM, product ng frequency times class mark. Anong gagawin mo? I-multiply nyo lang po to. 3 times 46, 4 times 43, 7 times 40. I-multiply nyo lang po yan. Then, ilalagay nyo sa kanyang tapat. Bawat row. Okay, malinaw na po sa inyo ang FCM. Yung pinakamaba, yung pinakanasa baba ng FCM, ano yon? Yung sum. Ito na yung tinatawag na Greek sigma symbol na summation of FCM. I-add mo lang po lahat yon. I-add mo lang lahat, 138 plus 172 plus 280 plus 148 plus 68 plus 93 hanggang baba plus 38. Ang magiging sum mo ay 1,586. Next, sunod na column, ito naman po ang D. Ano ang letter D sa stat? Deviation. Ang deviation ay yung paglalagay ng 0. Ito na yung point of origin. Kung saan ka naglagay ng 0. Dito ka po naglagay ng 0 sa interval na 33 to 35. Dito ka naglagay ng 0. Next, paano ka maglalagay ng number? Taas, baba. Positive kapag siya ay increasing, negative kapag decreasing. Okay? Ano yung decreasing at increasing sa interval? Kung siya ay ang position ng interval mo ay pataas o pababa na. Okay? Kaya positive 1 sa taas kasi pataas na yung interval natin. 1, 2, 3, 4. Pababa naman, dahil dito tayo 30 to 32, pababa na yung interval, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Okay, next, FD. Sunod po tayong column. Ano po ang FD? Product naman ng frequency times deviation. I-multiply mo lang po. 3 times 4, ang tapat niya ay 12. 4 times 3, 12 uli. 7 times 2, 14. Okay, ganyan lang po ang FD. Multiply mo lang ang frequency times deviation. Next, meron tayong dalawang uri ng frequency. Ano po yon? CF, ito yung cumulative frequency, at RF, ito yung relative frequency. Ano yung CF? Ang CF ay nahati pa sa dalawang kategory. Ito yung below or less than,
at ito yung greater than or above. RF naman, ito ay tumutukoy lang sa percentage value ng bawat frequency mo per row. Okay. Balik ulit tayo sa CF, less than. Paano kuhanin? Paano lagyan ito, yung CF less than? Since una nga yung less than, below. Doon ka muna magsisimula ng pagbibilang, i-add mo lang siya continuously sa pinakamababa. Ito po yung pinakamababa natin na interval, 18 to 20. Sa tapat niya, ito yung frequency niya, 2. Doon tayo magsisimula ng counting. 2, i-add natin pababa, pataas. 2 plus 5, 7. 7 plus 7, yan, pataas na po yun. Okay, pataas na po ang ating counting numbers. Kaya, pag in-add natin po yun, ang pinaka-top niya ay 50. Bakit 50? Kasi dapat magtatama yung 50 dun sa value ng n. Yung total number of score ng frequency mo. Okay, next. CF greater than, above. Doon ka naman magsisimula sa 45 to 47. Ano ang frequency niya? 3. Doon ka magsisimula. 3 plus 4, 7. 7 plus 7, 14. Okay, hanggang makarating ka naman sa baba, dapat 50 rin ang maging sagot mo. Next. Okay, isunod ko muna ang RF kasi naisama ko na kanina. Relative frequency or RF, ito yung percentage sa bawat frequency. 3. Ang formula niya ay frequency divide n times 100. Okay, since ang n natin ay 50, i-divide mo lang 3, ito yung una natin. 3 divide 50 times 100, ang magiging sagot dyan ay 6%. Pinakamadaling shortcut doon ay i-divide mo muna yung 100% divide 50. Ang sagot ay 2. 2 times 3, 6. 6%. Okay, ganun lang po. I-multiply lang natin ang frequency sa 2. Okay, sundan natin. 4 times 2, 8%. 7 times 2, 14%. At take note, ang RF, dapat kapag kinuha mo yung sum niya, ay equivalent sa 100%. Ibig sabihin, accurate ang data mo kapag nagtotal siya na 100%. Sometimes, nagfo-fall din sa 99.99, pwede rin yun, lalo na kapag ang iyong data ay may decimals. Okay, next. Sunod pong column natin ay class boundaries. Sa ibang libro, ito po ay tinatawag talagang real limits. Ano po yung real limits? Okay. Ito yung nasa kaliwang bahagi. Yan. Ito po ay tinatawag nating lower real limits. At ang nasa kanang bahagi naman, ito naman yung tinatawag nating upper real limit. Okay, saan po ito nanggaling? Ito po ay nanggaling din sa interval natin dito, sa ating interval. 45 to 47. Sa kaliwa, nagbabawas tayo ng 0.5. Sa kanan, nagdadagdag naman ng 0.5. Ganun lang po ang gagawin mo sa lahat ng class intervals or class limits. Okay, hanggang baba. 18 to 20, sa left, magbabawas ka ng 0.5, kaya magiging 17.5. Sa kanan naman, 20.5. Okay, malinaw na po na naipaliwanag ko na. Okay, balikan ko naman po, are. Ano po yung nandini? Are, sigma symbol na FCM, sigma symbol FD. Okay, ito po ay tinatawag na summation. Greek symbol na sigma na kung saan kinukuha yung sum. Ano yung summation FCM? I-add mo lang lahat ng FCM mo. 138 plus 172 plus 280 plus 148. Ang makuha mo pong sagot ay 1,586. Dito naman sa ating FD, summation FD, i-add mo lang lahat po yon. Kaya naka-red font yan para malinaw sa inyo na yung red na yon ay sum. In-add mo lang po yung FD. At ang sum nga nito ay negative 38. Ayan, dahil tapos na po tayo sa pagpapaliwanag ko kung paano buuin ang ating frequency distribution table, ngayon naman, ready na tayo sa pagko-compute ng measures of central tendency. Ito na nga yung part 1 natin. Compute the mean. 2 formulas ang gagamitin natin. Okay, ano ito yung formulang ito? Okay, maaaring dito nyo lang siya makita o kaya ay hindi kayo familiar sa formula. Okay, ang ating first formula, mean or x bar equals summation FCM over n. Pangalawang formula natin, mean equals CM. Yung, ano ba yung CM? Class mark. Class mark CMD, class mark deviation. Kung nasan yung 0. Okay, kung saan nakatapat yung 0. Next, plus the quantity of summation FD over n times interval. Okay. First step, sa pagkukompute ng mean sa group data,
kailangang alamin muna natin kung nasaang row makikita yung row location ng iyong min class. Pag sinabing min class, ayan, compute natin ang min class. Paano computein yon? Ayan, nakuha natin 32.5. Explain ko lang po. Okay? Paano kuhanin yon? Ito yung ating class intervals, yung pinakamataas niya 47, i-add mo lang siya sa pinakamababa 18. Okay, i-add mo lang yon. 47 plus 18, i-divide mo naman sa 2, makukuha mo ang 32.5. Okay, ang 32.5, ito na yung ating min class location. Saan natin hahanapin? Sa interval din. Okay, pasok siya. Pag ni-round off siya, that is equivalent to 33. Kaya nandito po ang ating min class. Yan, x bar ha. Naggawa po ako ng x bar. Nandito po ang ating min class sa 33 to 35. Okay? Kasi meron siyang 0.5. Kaya in-highlight ko na po itong naka-highlight na yellow. Dito po tayo kukuha ng value ng ating min class para makompute natin ang value ng min. Okay, again, ano po ang value ng ating summation FCM? Ito na yon, 1,586. Ano po yung kailangan natin? Value ng n. Ano ang value ng n natin? N equals 50. Next, summation FD. Ang summation FD natin ay negative 38. Okay, next, ano pa? Ito, class mark of deviation. Ano yung class mark? Ito, ang class mark natin. Nasaan ba ang 0? Nasa kulay yellow nga. Ito ang 0 natin. Class mark, yung CM niya, kung saan nakatapat ang 0, yun, 34. Kaya ito ang mga value na gagamitin lang natin para makompute natin ang ating value ng mean. Next, ano yung I? Malinaw naman, ayun o, ang I natin ay class interval, class size. Ito yung I equals 3. Ang value ng I natin ay 3. Okay? Simulan natin ang pagko-compute ng ating value ng mean. Dalawang formula ang gagamitin natin. Ayan. Ayan. First formula. Okay, first formula po muna tayo. X bar or mean equals summation FCM over N. Again, ano ang value ng ating summation FCM? Ayun, summation FCM is 1,586. Ang N naman natin ay 50. Kaya 1,586 divided with 50, ang magiging sagot natin dyan, 2 decimal places tayo, mean equals 31.72. Okay, i-double check nyo din ang pagko-compute pag napanood nyo ang video ito kung tama ang aking sagot. 31.72, 2 decimal places. Next, formula number 2, x bar equals CMD plus summation FD over N times interval. Isa-isahin natin ang mga values niya. CMD, yun nga, nabilugan natin, 34. Bakit 34? Doon nga nakatapat ang 0. Ayun, 34. Plus, negative 38. Bakit negative 38? Kasi yun ang sum ng yung value ng summation FD. 3, ito yung interval natin. Paano tayo mag-compute? Kopyahin muna natin 34 minus 2.28. Okay, pupunta ka din sa 2.28. Paano? Pwede mong i-multiply muna to. Negative 38 times 3. Ayun, then divide mo sa 50. Ito ang magiging sagot. O kaya naman, i-divide mo muna. Negative 38 divide 50 times 3. Ganun din po ang magiging sagot. 2.28. Bakit nag-minus? Kasi negative po yun. Positive times negative, negative. Kaya ang magiging final answer, mean or x bar equals 31.72. Now, as we can see, parehas po at equal ang sagot gamit ang dalawang formula. Okay, ito na nga yung ating part 2. Our target here is to compute the median using two formulas. Ito ang ating dalawang formula. First formula, median, ito ay x tilde equals LRL. When we say LRL, ito ay tinatawag nating lower real limit. Okay, lower real limit. Ito ay sa class boundary makikita. Okay, next. Plus the quantity of n over 2 minus cumulative frequency less than over frequency times interval. Okay, next. Second formula natin. Yan, ito ang ating second formula. Median equals URL minus n over 2 minus CF greater than over F times I or interval. Okay, ito ay dito nyo lang mapapanood na dalawang formula
ang gagamitin natin sa pagko-compute ng median. Okay. Ito ay na-derive ko noong ako ay college student. Na-derive ko ang formulang ito na pwede rin palang gumamit ng upper real limit. Okay. So, sa video. Ito na nga yung ating part 2. Ayan. First step, kailangan i-identify muna natin kung saan makikita ang median class. Saan nga ba makikita ang median class? Okay? First step, i-divide mo lang yung ating n. Ano ba yung value ng n mo? Which is 50. Kuhanin mo lang yung kalahati nun. 50 divide 2, which is 25. Then, yung 25 ay hahanapin mo sa ating cumulative frequency. Okay? Ano yung cumulative frequency natin? Isang CF less than at isang CF greater than. Kahit alin sa dalawang yan, makikita mo ang location point ng ating median class. Okay, paano yon? Tingnan natin, yung half ng n, which is 25, dito natin makikita siya. Kung dito tayo sa column ng CF less than, siya ay doon tatama, magfo-fall sa 27. Hindi siya pwede sa 14 kasi kulang. 25 nga, hindi rin sa pwede sa 30 kasi labis. Kaya doon siya tatama sa 27. Okay, next. Kung doon naman tayo magtetest sa CF greater than, saan naman siya tatama? Doon din sa 36, katapat ng 27. Hindi pwede ang 23, bakit? Kasi kulang. 25 ang hinahanap natin. Hindi pwede ang 43 kasi labis. Kaya pasok siya doon sa 36. Nasa 36 doon sa interval natin na 27 to 29. Okay? Kaya ang 25 ay pasok doon. Therefore, we can conclude now that our median class located here sa ating class interval or class limit na 27 to 29. Ayan, nandyan ang ating median class. So, meaning to say, dito na tayo kukuha ng mga value or important values na isasubstitute natin sa formula para makompute natin ang value ng median. Okay, may mga ilang part dito na hindi naman natin gagamitin, kaya i-compress muna natin ang table. Okay, hindi natin gagamitin ang CM or class mark, hindi rin natin gagamitin ang FCM, ang deviation, hindi rin tayo gagamit, hindi rin tayo gagamit ng FD, RF, hindi rin tayo gagamit. Kaya ang matitira lang dyan ay class intervals, frequency, CF less than, CF greater than, and class boundaries. Again, ang class boundaries, dito na mismo yung real limits. May lower at may upper. Ang lower natin ay nandito at ang upper naman ay ito. Okay, so ako, ito na yung ating solution. Okay, na-compress ko na yung table. Ito na lang yung natira. Again, nandito ang ating median class. Okay, let's start with the first formula. Median equals LRL plus N over 2 minus CF less than over frequency times I. Substitute natin. Ano yung LRL? Makikita ang lower real limit sa ating class boundaries na naka-highlight kasi ito yung median class. Dito tayo kukuha. Alin ang LRL? Ito, yung nasa lower part. 26.5. Okay, next. Ano naman yung N over 2? Half of N, which is 25. Okay, minus CF greater than. Ano ang CF greater than? Ang CF greater than, ito naman ay makikita sa ating CF less than rather. CF less than. Okay, nandito ang ating median class. Okay, wait. Ibubulit ko muna. Lalagyan ko ng mark na green ang ating median class. Okay, ito yung ating median class. Ang sabi less than, yung nasa ibaba niya. Okay, nasa ibaba. Okay, kasi ang less than also called as below. Yung nasa baba ng ating median class. 14. Kaya ang ating gagamiting CF less than value ay 14. Okay? Next, what is F? Ang F natin ay automatic kung ano yung frequency na makikita sa ating median class, which is 13. Ano naman yung I? Okay, given na yung I, yun o. Ang I natin ay 3. Okay, ito na yung mangyayari sa ating solution. Median equals 26.5 plus 25. Bakit 25? Again, 50 divide 2. Minus 14. Ayan, nakuha nga natin yung 14. Divided by 13, yung frequency. Ang interval naman natin ay 3. Okay. Now, okay na yung ating first solution. Pwede na tayong mag-simplify. 26.5 plus
25 minus 14 is 11. Okay, 11. Then, over 13, copy, times 3, our interval. Okay, you only have to do, pwede tayo mag-divide muna, 11 divide 13 times 3, o kaya naman pwede ka mag-multiply ng 11 times 3, which is 33, bago ka mag-divide sa 13. Parehas lang din po ang magiging sagot. Okay, now, it's simply, we have 26.5 plus 2.54. Ibig sabihin, ang magiging sagot dito, kapag sinimplify mo, ay 2.54. Okay, now, what will be the final answer? Median value equals 29.04. Okay, stick tayo sa 2 decimal places, meaning the final answer, the final median value is 29.04. Okay, now, katulad ng sinabi ko dun sa una, sa part 1, na napakahalaga, ang laki ng advantage na dalawa ang formula na gagamitin natin para ma-check natin kung tama ang ating solution. Dapat kasi equivalent and equal answer sa ating pangalawang formula. Okay, gamitin natin ang second formula, median equals upper real limit minus n over 2 minus CF greater than, kasi ginamit natin kanina ay less than, ngayon naman greater than. Kanina lower real limit, ngayon naman upper real limit. Kanina positive, ngayon naman minus. Okay, ganyan ang difference ng dalawang formula. Okay, next. Ayun. Okay, nakalimutan lang yung I dito. Hindi lang na-copy. Yan, may I dito. Ayan, may interval. Same lang doon sa ating nauna. Okay, next. What will be the final answer? We have 29.5 minus 25, the quantity of, we have quantity here. Quantity of 25 minus 23. Okay, tingnan nga natin. Tatanggalin muna natin ito. Ayan, tatanggalin muna natin ito. Ayan. Ayan, tatanggalin muna natin ito kasi second formula na ang gagamitin natin. Okay, check natin. Okay, 29.5. Saan ang galing to? Upper real limit. Okay, ito ay manggagaling sa upper real limit ng median class. Ito yon. 29.5. Again, dun lang po tayo kukuha ng value sa naka-highlight na green kasi yun po ang ating median class. Okay, malinaw na kung saan galing ang 29.5. Next, minus the quantity of, ayan, given naman, na n divide 2 is 25 pa rin. Kasi ang n natin ay 50. Minus 23, ayan. Kailangan malaman nyo kung saan galing ang 23 natin. Saan magaling ang 23? Okay, tingin uli natin. Punta ulit tayo sa median class, yung naka-highlight. Ayan, okay? Since ang given natin sa formula ay greater than, dito tayo pupunta sa greater than cumulative frequency. Dito tayo pupunta. Ayan, okay? Now, ano yung ating median class greater than? Yung ating nasa median class 36. Eh, ang sabi greater than, yung nasa taas niya, above. Okay, meaning to say, ang gagamitin natin ay 23. Kaya ang nasa taas niya ng ating median class above the cumulative frequency is 23. Okay, malinaw na. Ganyan po ang pagkuha ng ating median ng ating CF greater than. Okay, over frequency. Ang F natin ay 13. Hindi po siya nagbago. 13 pa rin. Kasi yun ang frequency ng ating median class. Okay, next. What is next? We have this one. Median equals 29.5 minus 2 over 13 times 3. Okay, bakit 2? 25 minus 23 is 2 over 13 times 3. Okay, next, it's simply, pag sinimplify natin, we have median equals 29.5 minus 0.46. Naka-round off na siya sa 2 decimal places. Okay, pag sinimplify natin to, tanggalin ko lang uli. Pag sinimplify natin to, ang sagot ay 0.46. Okay, therefore, the final answer is 29.04. As we can see here, they are said to be equal. The median value is 29.04. Ito na nga ang ating part 3. Find the mode of group data. Okay, tapos na tayo sa pagkuha ng mean gamit ang dalawang formula. Tapos na rin tayo sa median gamit ang dalawang formula. At ngayon naman
Ang ating topic ngayon ay mode. Dalawang formula din, and we're going to find also the value of true mode and crude mode. Itong dalawang ito ay kinds of mode. True mode, crude mode. Okay, ito yung ating frequency distribution table. Ano yung kailangan nating i-consider muna? Kailangan alam natin kung ano nga ba yung mga important formulas na gagamitin natin sa ating pagkuha ng mode group data. Okay, ito yung ating mga formula na gagamitin. Dalawang formula sa mode. Formula number 1, X hat or mode equals LRL. Ayan, naipaliwanag ko na. Ang LRL ay lower real limit plus the quantity of D1 or D sub 1 over D sub 1 plus D sub 2 times interval. Ano yung D1? Ito ay difference, mamaya ko ipapaliwanag kung paano makuha iyon. Ang D1 ay difference ng modal class frequency and just below it. Andito naman, above, yung nasa taas. Difference ng modal class frequency and above it. Number 2, ito naman ang ating second formula. Meron naman tayong upper real limit minus the quantity of D sub 2 naman yung numerator, nasa taas naman, over D1 plus D2 times interval. Ang formula ng ating mode ay, ng true mode ay thrice the median minus twice the mean. Ibig sabihin, meron na nga tayo nakuhang value ng mean at median, pwede na pala nating makompute ang value ng true mode. Okay, next. Sa crude mode naman, napakadali lang nito. Kasi kung ano yung class mark ng modal class frequency, ay yun na yun ang ating crude mode. Okay, first, dito sa ating frequency distribution table, kailangang alam muna natin kung nasaan yung modal class. Okay, ano ba yung modal class? Frequency. Okay, sa frequency natin makikita yon kung ano yung may pinakamalaki, pinakamataas na value ng frequency. Okay, ito nga yun. Nandito. Ayan, nandito ang ating modal class kasi 13 ang ating pinakamalaking score. Ito yung ating highest frequency. Meaning to say, itong naka-highlight na ito na yung gagamitin nating important value sa pagsusolve, pagko-compute ng mode. Kasi nandito na nga yung ating tinatawag na modal class. Okay, kung mapapansin natin, sa ating formula kanina, sa pagkuha ng mode, hindi na natin kailangan at hindi tayo gagamit ng FCM. Wala tayong nakitang FCM doon, wala ring division, wala ring FD, wala ring CF less than, wala din to. Class boundary kasi ito na nga yung lower limit and upper limit, gagamit tayo niyan, wala rin ang RF. Okay, i-compress na uli natin ang ating frequency distribution table. Take note, tandaan natin yung ating kailangan value ng mean, 31.72. Ayan. At ang ating value ng median ay 29.04. Ayan. Again, pwede nyo panoodin at balikan yung video. Nasa save please lang, magkakasama yan kung paano computein ang mean at saka median. Okay, dito na nga tayo. Nakompress na natin yung ating frequency distribution table. Start na tayo sa pagko-compute ng mode. Ito na nga yung ating formula. Unahin muna natin yung pinakamadali, yung true mode and crude mode. Okay, sa true mode, ang formula natin, true mode equals thrice the median minus twice the mean. Substitute lang natin. Again, ang value ng ating median ay 29.04. Value ng mean, 31.72. Okay, ganito lang ang ginawa natin. Mode equals 3 times 29.04 minus 2 times 31.72. At ang magiging sagot nga nito ay 87.12 minus 63.44 at ang final answer ay 23.68. Naka 2 decimal places tayo sa final answer. Crude mode naman. Ang crude mode natin ay yung class mark ng ating modal class, yung may pinakamataas na frequency. Alin dito? Ang ating class mark ito. Yan, 28. Okay? Kasi nandito ang kanyang class mark. Ang sabi, ang crude mode, ito yung class mark ng modal class. Kaya ang sagot, 28. Okay, next. Proceed na tayo sa main target natin, yung mode gamit ang dalawang formula. Isang LRL
D1 at saka isang URL, D2 naman yung nasa numerator. Okay, first, simulan muna natin ang ating first formula. Ayan. Paliwanag lang natin. Okay, bakit 26.5 ang lower real limit? Kasi nandito na ang ating real limits. Ayan. Nasa ating class boundary. Parehas lang po yun ha. Yung tinatawag na real limits at class boundaries, parehas lang yun. Okay. 26.5, ito yung lower. At 29.5, ito yung upper. Since ang kailangan natin ay lower, kaya 26.5 ang ilalagay natin. Plus, the quantity of, ano yung D1? Okay, paano muna nakuha ang D1? Ang D1 ay pupunta tayo sa frequency. Ayan, ang D1, okay, gamit lang ako ng pencil, blue, ang gagamitin ko. Okay, ang D1, ito, 13 minus 7. Ito yung ating D1. Okay, tatandaan ang ating D1 ay modal class frequency minus below it. Yung nasa below it. Pag sinabing below it, yung nasa baba ng ating modal class interval. Ito kasi yung ating modal class interval. Yung nasa baba niya ay 24 to 26, 7. Okay? Kaya 13 minus 7, ang D1 natin ay 6. Next, paano naman kuhanin ang D2? Yung nasa taas naman. 13 minus, gagamit naman ako ng pencil na violet. Okay, 13 minus 3. Okay, 13 minus 3 is 10. Okay, therefore, the value of D1 is 6, while the value of D sub 2 is 10. Okay, substitute na natin. Tuloy lang natin. We have 26.5 plus the quantity of 6 over 6 plus 10 times 3. Okay, ito na nga yung gagawin natin. I-multiply muna natin dito yung 6 times 3, kaya naging 18 yon. Pwede yon. 6 times 3, 18, then 6 plus 10, 10. 16. Okay, 18 over 16, ang sagot dyan ay 26.5 plus 1.125. Okay, be careful tayo sa pagsusolve gamit ang dalawang formula kasi dapat talaga parehas ang sagot. Naka 3 decimal places muna to kasi 5 yung last digit natin sa decimal. Okay, kaya kailangan nating i-3 decimals yon. 27.63 ang final answer. Okay, pag ni-round off natin sa 2 decimal places, ang final answer, ang sagot nga ay 27.63. Punta naman tayo sa pangalawang formula ng mode. Upper real limit minus the quantity of D2 over D1 plus D2 times interval. Malinaw, uulitin ko katulad nung sinabi ko sa mean median na dito nyo lang mapapanood sa channel na ito na dalawa ang formula na ginagamit sa pagko-compute ng mean, median, and mode. Lalo na ang mode, ito ay na-derive ko lang na pwede palang upper real limit ay gamitin din. Para ma-check natin kung tama ang sagot natin sa computed mode value. Okay. Mode. Ano yung upper real limit? Ito nasabi ko na 29.5. Minus, kasi kanina nag-plus tayo, ngayon naman ay plus. Plus 10 over 16 times 3. Magiging sagot dyan, 29.5 minus 30, kasi minultiply natin ang 10 times 3, 30 over 16. Naging 29.5 minus 1.875, ang final answer dyan ay same, 27.63. Ayan. Ibig sabihin, kapag nagtama silang dalawa, accurate at perfect ang ating ginawang solution and computation. Okay, maraming salamat. Do not forget to subscribe my channel. Nakompleto na natin ang mean, median, mode. Ayan.